Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam kong mahilig ka sa chismis, kaya dito, sa Revive and Render, i-chismis ko sa iyo ang iba sa untold stories ng mga legendary architects, mga kontrobersya, kakaibang habits, at mga love life na kasing gulo ng blueprint nila. Let's go! Unahin natin si Frank Lloyd Wright, ang utak ng Falling Water Guggenheim Museum, at may design philosophy na organic architecture. Pero, alam niyo bang may 3 siyang asawa? At may affair pa siya sa asawa ng kanyang kliyente. Maugat-ugat pa si Lolo. Pero balik tayo. Meron ding masakit na parating naganap sa kanyang buhay, ang Talisian Massacre, kung saan ang kanyang lover at anak ay brutal na pinatay ng isang empleyado noong 1914. Tragic, hindi ba? Pero kahit may mga issues siya, ang legacy ni Lolo Frank Lloyd Wright lives on bilang isa sa pinaka-influential architect who ever lived. Gagawan ko ng ibang segment ng tragic story niya, pero sa ngayon, ito na lang muna. Isunod natin si Le Corbusier, ganun daw i-pronounce sabi ng YouTube. Tawagin natin siyang The Naked Visionary. Mayabang, pero brilliant na gustong i-redesign ang buong Paris. Pero syempre nung panahon nila, maraming tumututol at sinabing ito daw ay too extreme. Sa kanyang plano kasi, na Plan Voisin, ganun i-pronounce gusto niyang i-demolish ang lumang lungsod para sa modern high-rise building. Pero kung titignan mo ngayon, ang mga building ay pataasan. Kaya si Le Corbusier ay mas advanced thinking kaysa sa kapanahunan niya. Pero ito ang kakaiba sa lolo natin. Sabi sa mga article, araw-araw daw siyang nagsasunbathing, naked. Naked daw siya. Habang nagdo-drawing kaya? Isipin mo na lang kung paano niya dinesign ang Villa Savoy. Hindi mo na matatanggal sa isip mo yan. At alam mo ba, namatay siya habang nagsaswimming sa Cape Martin Mediterranean Sea, malapit sa Monaco. Kaya kung may nagsabing architects drown in work, siya ang literal na example. The one and only Zaha Hadid, ang tinawag na Queen of the Curve. Pero bago siya sumikat, alam niya bang halos walang gustong magpatayo ng design niya? Sabi ng iba, mahirap daw siyang katrabaho. Pero sa totoo lang, genius talaga si Lola Zaha. May nagsabi pa nga na she broke the glass ceiling literally and figuratively nang maparangalan siya bilang first woman na nanalo ng Pritzker Prize noong 2004. Famous siya sa quote na less is more, pero ironically, sa love life ni Ludwig Mies van der Rohe, less is more except in love, na parang more is more. May mga article na nagsasabing may asawa siya pero nagkaroon ng matagal na affair sa designer na si Lily Reich, isang German designer specializing sa textile, furniture, interiors and exhibition spaces na naging partner niya for more than 10 years. Habang nagde-design ng minimalist building, abala naman siya sa mga complex relationships. And oo, mahilig siya sa cigars habang nagda-draft ng plans. Pure style. Kung akala mo crumpled lang ang papel mo, si Frank Gehry gumawa ng career sa sinasabi ng mga kritiko na crumpled tinfoil architecture. Tinawag ng mga critics ang mga design niya na parang gusot na lata. Parang niliteral niya ang sinabi ni Cesar E. Cruz, isang Mexican poet, na art should comfort the disturbed and disturb the comfortable. Bago siguro maging architect, baka gusto niyang maging sculptor. Kaya ngayon, bawat building niya parang art installation. Ang pioneer designer na si Eileen Gray ang gumawa ng E1027 House, isang modernist masterpiece. Pero guess what? Pinintahan ni Le Corbusier ng murals ang bahay niya nang walang permission. Ang crazy part pa, nakahubad daw si Lolo. Ito talagang si Lolo Corbusier, isang nudist. Sinabi ng ilan, sinira nito ang reputasyon ni Gray sa design world. Di nagtagal, kinilala rin siya bilang isa sa pinaka-importanting babaeng architect ng 20th century. Balik tayo syempre, kung saan palaging agahan ay chismis. Umaga pa lang, nagtatalak na ang magkapitbahay. Dito sa Pilipinas, si Juan Arellano ang utak sa Metropolitan Theater at Post Office Building. Sabi ng mga contemporaries niya, minsan daw,
mas visionary kaysa practical. Sobrang grand kasi ng ideas niya. Hirap naman kasing itayo sa panahon nila eh. Pero dahil sa kanya, ang Manila ay naging minsang Art Deco dream. Ang national artist, Leandro V. Locsin, maestro ng brutalist and modern Filipino architecture. Tinawag siyang Architect of the Marcos era dahil sa dami ng government projects niya. Basahin niyo yung edifice complex. Pero sabi ng mga scholars, his art transcended politics. It was about balance, harmony, and rhythm. Si Pablo Antonio, ayaw sa ornamentation. Simple lines, powerful forms. May mga kwento pa na nag-away sila minsan ng kontraktor kasi gusto niyang baguhin ang fasad kahit halos tapos na. Ito talaga ang literal na artistic control. At syempre, ang huli sa listahan pero unang registered architect sa bansa, founder ng Mapua University, si Tomas Mapua. Strict sa drafting pero idol ng mga estudyante. Siya ang literal na nag-blueprint ng future ng Philippine architecture. Sa pagtatapos ng video, ano nga ba ang natutunan natin? Na ang mga famous architects na ito ay tao lang din na tulad natin. Maharap din sila sa mga kontrobersya, kakaibang habits, at mga love life problems. Sadyang nakamamanghalang isipin na hindi lang pala buildings ang tinatayo ng mga architects, no? Minsan, pati mga chismis. At yan ang nakalap nating chismis na tungkol sa arkitektura. Sa likod ng bawat iconic building, may kwento ring mas matibay pa kaysa sa bakal at semento. Kaya next time na makakita ka ng architectural masterpiece, laging tatandaan na minsan, mas exciting pa ang architect kaysa sa building mismo.